ang kahulugan ng mirroring to each other. Ito po ay ang nakikita po natin sa kapwa natin yung mga mali nila. Pero deep inside of us, sarili po nating wound yun. We reflect our own wound sa kapwa natin. Kaya yung kapwa natin is our mirror. Hindi lang po sa twin flame ang mirroring each other, but tayo, kahit normal na tao po tayo, kahit wala po tayo sa twin flame, yun po ang kahulugan ng mirroring each other. We reflect our own self sa kapwa natin. Dahil kapag isang individual na tao ay isang mabuting tao, kayang makita yung kaluluwa ng iyong kapwa. Dahil hindi mo titingnan siya sa panlabas, kundi titingnan mo siya sa puso niya. Na kahit anong ipinapakita niya in this physical world, but through your eyes, makikita mo na andun ang kabutihan sa kanya. Dahil mas nakikita mo yung kabutihan sa kanya na hindi pa niya nakikita. Kung bakit yung nare-reflect mo yung kung ano yung sa loobin mo, kung yung ano sa puso mo, nakikita mo sa kapwa mo. So that is your own reflection. Pero once na makita mo ay hindi maganda sa kapwa mo, ibig sabihin po, yan po yung nakatago na wounds sa sarili natin, na nangangailangan po siya ng realization sa sarili natin para magkaroon po siya ng proper healing and cleansing sa sarili natin, to let go that the wound, para ma-release mo yung negative na event na yon, proper healing and cleansing. Maki-cleansing mo po yon by doing forgiveness sa buhay natin. Dahil po, doon nga sa repentance, ang salitang repentance kasi is kumbaga, complete formula on how to do a proper way of forgiveness. Kaya yung twin ko at ako, yung twin ko is a reflection of me. He represents a physical body and I represent the inner soul. Nire-reflect niya sa akin yung mga wounds niya, yung mga nakaraan sa kanya na hindi niya matanggap, yung mga taong nanakit sa kanya, nireflect niya yan sa akin. Iniisip niya na ako ay kagaya din ng mga tao na nakilala niya dati. Bilang ako, dahil nga sa inner soul ako, hindi ko naman siya tinitingnan kung ano yung pinapakita niya sa akin. Kasi deep inside of him, he's a good person. Kaso, meron po siyang trauma sa childhood niya na hindi pa nagkaroon ng proper healing and cleansing. Kung bakit tinulungan ko siya sana na makita niya yun. Pero instead na makita niya yun, yung worth niya sa sarili niya, nagtumakbo siya. Kasi a person na hindi niya makita yung worth niya, ay hindi niya rin makikita yung worth mo. Kung bakit, bago natin mabago ang tao na gusto natin baguhin, change start with us. Baguhin muna natin yung sarili natin para kaya natin baguhin yung tao na gusto natin baguhin. Dahil change always start with us. Dahil kung ano man po yung nakikita ng kapwa natin sa atin na hindi maganda, hindi mo naman dapat yun na, halimbawa na lang po natin sa mag-asawa. Kung halimbawa po, nagkasala yung isa sa inyo, kung sinusumbatan ka man ng asawa mo na may iba ka, kung hindi naman totoo, hindi baliwala yun sa'yo. Instead na magalit ka, patawarin mo na lang siya sa mga sinasabi niya. At andun ka sa point na ipagdasal mo na lang na magkaroon ng liwanag yung puso't isipan niya, na ma-realize niya na mali yung ginagawa niya. So, yun po yung mirroring ng soul natin, na kung ikaw ay isang ganap na mabuting tao, ay makikita mo yung kabutihan sa kapwa mo. Kaya mo makita yung kaluluwa niya dahil
titingnan mo siya sa puso at hindi mo titingnan sa panlabas na pinapakita niya. Dahil kung ano man siya in this physical world, lahat yun may pinanggagalingan. Meron tayong different experience in life na meron po tayo trauma sa buhay. Kaya self-realization po yung kinakailangan po natin para maitama po yung mga mali natin. Para mai-align natin yung physical na katawan natin sa soul level natin. Dahil sa puso natin, yan yung connection natin sa soul natin. Kaya bakit kung puso ang pinapaera, lahat talaga kabutihan. Kaya yan po yung kahulugan ng mirroring pagdating sa soul level.